riders natin, no, na may naging biktima na nga dito, taga Caloocan, ha. Ngayon nakaburol ngayon diyan, ha. Pinatay ito. Alam ko ano ito solo parent, maliit pa yung anak. Syempre, concern tayo dito dahil malaking bagay ho ang mga riders ngayon, ha, para sa ekonomiya natin dahil mula na nag-COVID, sila yung inaasahan natin, yung mga delivery ng pagkain, delivery ng mga kung ano-ano mga services. So makakausap natin ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC, ang ating suki na rito via Zoom, si Arsenio Boy Evangelista. Sir Boy, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Magandang umaga sa iyo, Sir Danny. Greetings of peace, justice, and truth. At alam mo, Danny, talagang naalarma na kami dito at nababahala. Kasi may mga pattern of cases, similar cases, yung isa nga po, nasa Cavite, kawawa po. Tama po kayo, yung pag tumaas ang ganitong insidente, yung pattern, yung acceleration ng similar cases is a direct attack, direktang atake sa ating future economy and even sa future national security po natin, Sir Danny. Pero yung grupo nyo, yung VACC, Sir Boy, ano ba kayo, let's say, kila General Atates o sa mga NCRPO for at least a meeting? Kasi alam ko may mga grupo din to, mga Motorcycle Riders Association, parang they are raising so much concern. Kasi nagtatrabaho lang naman to tapos biglang walang awa na sasaksakin lang ng isang pasahero. Di ba, Sir Boy? Opo, alam mo, Sir Daddy, I'm supposed to visit yung Cavite today, yung isang insidente sa Cavite, and kung kaya pa ng oras, itong Caloocan. Yes, may consultation po tayo sa mga LEAs, no? Law enforcement agencies, different, especially sa office ni Chief PNP Nartates, kung saan sana maglatag sila ng isang stronger platform, anti-criminality, to check this, no? Again, we are calling yung police visibility, yung kamay na bakal po dito, yung buhayin din nila yung quick response, no? At nakita po natin ang pattern dito, madaling araw, yung mga unholy hour, kung saan yung mga crime-prone areas, dapat may mga drug death po sila dyan. At ito, malaking hamon na naman. Going back like 4 years ago, may similar pattern po yan, yung rent tangay, no? Yung mga rent tangay. Tapos minsan sinusunog pa yung mga, di ba? Biktima yung anak nyo. Alam ko, naging biktima dyan di ba? Oo. Sobrang dami po nun, pero napatigil natin yun, na-neutralize because I remember si ABS-CBN, Dominic Almilor, kami ang nagtumutok talaga dyan. Kasi nga, similar case doon sa anak ko po, sinunog sa Orani, Bataan, dito sa Las Piñas, saka Region 3. So tinatapon nila talaga, pinapatay nila, kinukuha lang, no? Yung kung may ATM, similar, kukunin yung van, ibebenta, fast break, ginagawa ng dokumento. Ang masakit po doon, nauuna yung pagpatay. Kaya apektado rin doon yung rent tangay ang tawag doon. So may pattern, dapat natuto na yung mga kapulisan po natin sa mga ganito. Kasi mayroon pa mga unreported cases na mga motorcycle taxi, no? Tama po kayo, nakaka-nervyos talaga at nakakabahala at nakaka-alarma, Sir Danny. Pero for now kasi, at least yung noon, yung rent tangay, at least makikita mo ang talagang ang parang pinagkakaanuhan nila doon, pinagkakaabalahan nila doon, talaga yung makuha yung sasakyan, di ba? At least kung meron bang cash. Pero ngayon, yung at stake lang naman, motor, at saka wala naman masyadong take-home cash yung mga yan, di ba? Ibig sabihin, sa sobrang hirap na kahirapan, talagang they will resort to this kind of extreme violence. Yun nga, pumapatay pa. Bakit kailangan patayin, di ba? Pwede naman kunin na lang yung motor, di ba? Yung ganun. Daddy, segue lang ako. Yun yung after effect, no? Kaya nga sinasabi namin, pag ang inatake mo, kaban ng bayan, an attack on our national treasury, ang maapektuhan po dyan, yung future economy, maraming magugutom. Kasi nga, nandiyan yung inflation. Ngayon, tataas talaga, expected, yung crime against person and property. Hindi, una, property lang yan Kaya lang, ito, brutal Nauuna yung pagpatay, sinaksak ng ice pick, yung isa binarel, then kukunin lang motor. So siguro, basic needs, self-preservation, ang pumapasok dito sa mga ganitong mga kriminal.
na nagre-resort na sila because of yung basic needs nila, no? So correlated po yan eh. Yung plunder, alam naman natin, grabe, no? So affected talaga yung economy natin. So Lalo pag na yung mga affected ang nasa economy laylayan, natin, no? Yung mga marginalized oo. sector, yun ang mga kawawa. Eh. Yung pa yung lalong nagiging biktima, eh sila na nga yung talagang hirap na nga makaahon sa buhay. Di ba? Sir Oo, Boy? Sir Danny eh. Kasi syempre kung nagugutom, walang pambili ng gatas Oo, yung anak oo. nila, walang pang-enroll, walang pambayad ng utilities like Meralco, Yeah. Maynilad. Oo. Kaysa maputulan ka, tumatabla na po sila. So this is a very strong call. VACC is demanding all layers na palakasin nila yung anti-criminality nila at lagi maging visible sila, tutukan nila. Yung early oo. solution po nito, Oo. talagang kamay na bakal na rin. Oo. To send a very strong message na yung Oo. kahit mahirap kayo, hindi excuse na patayin nyo yung nasa laylayan dito mga Oo. binibiktima nila eh. Yeah, pero- Kaya talagang nakaka-alarma, Sir Danny. Oo, pero Sir Boy, kasi binanggit nyo na rin, di ba? Meron talaga tayo, identified nyo na rin kung saan yung mga crime-prone areas. Madaling araw to umaatake ito mga to. Pero ibig sabihin, yun nga yung panawagan din. Sabi nyo nga, police visibility. Pero sapat ho ba yung, let's say, mga CCTV cameras natin para at least ma-document man lang, mahuli yung mga salarin? Sir Danny, marami na tayong command center, no? Especially yung sa QCPD, kung saan 24 hours yan, nakahook sa different CCTV. May nagbabantay po dyan. Actually, kompleto na tayo. Marami na yan Yung CCTV. mga hotline, 'di ba yung 163 at saka 191, ano ba? 911. 'Di ba? Alam ko activated na 'yan, 'di ba? Oh. Oo, ang activated, pero ang big question there is gumagana ba yung quick response nila? Kasi in fairness naman, Hindi ba? Hindi. magaling yung nila yung crime solution. Pero ang hinahanap natin, yung after the fact sila, yung prevention. Ma-prevent yung By crime. yung police visibility sa mga crime-prone areas, sa mga gas stations, on standby. Pag may pumasok doon sa hotline nila, yung dati, naalala ko, yung quick 3-minute quick response, napaka-effective noon. Kasi it is, nagpapadala ito ng a very strong message doon sa would-be criminals na mapiprevent yung mga ganitong pangyayari. Pero for now ho ba, let's say, katulad nyo, meron siguro kayong panawagan dun sa mga motorcycle riders na syempre pag mga disoras na ng gabi, pipiliin din nila, di ba, kung saan yung, let's say, yung destination, kung saan yung pick-up points. Kasi minsan talaga may mga lugar na very conducive na talagang pwede may mangyari sa iyo eh. Sir Boy, di ba? Tama yun, Sir Daddy. Properly identified yung crime-prone areas. Yung isolated, madilim, ganyan. Tapos yung wee hours, madaling araw, kung nasaan, nandun yung golden opportunity yung nitong risk mga malaki. Yung risk kriminal. Na gagawa nun. Alam naman ng kapulisan yan, Diyos ko naman, for the longest time. So accountability rin. Pasensya na po kung sino man yung mga ang Mga law pumapasok po enforcers. dito, command responsibility po. Oo. So tingin nyo ba kayo, may mga datos ka ba, Sir Boy, let's say for the past ito, kasi magsosona na ang Pangulo sa next week Yeah, so yeah. kayo, siyempre kayo, nasa importante ang peace and order, ayan ang Yes. hanay nyo, di ba? Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ba ang, let's say, kung kayo ay bibigyan ng chance at manawagan, anong tingin nyo dapat maging mensahe ng Pangulo in terms of addressing the peace and order situation ngayon? Oo. Ito, panawagan kay Presidente BBM sa forthcoming SONA niya. We are demanding na ma-mention naman niya yung peace and order, public order. Simply because pag baksak po ang peace and order, ang unang tinatapaan po dito, economy. Ang pangalawa, yung one of our revenue income generating, which is tourism. Pati Oo, magkakaroon ng tama. capital flight. Sino ba naman ang isang negosyante o isang turista na pupunta sa isang bansa
na yung crime rate mataas, 'di ba? May yung recently nga yung pinatay dyan sa Negros, yung isang pinasok yung bahay, nilay pa yung babae. Oo, si So, Carpenter, yung marine biologist, 'di ba? oo, yan, tama. Oo. Saka may isa pa, no? So, Oo. pag nag-continuous yung ganitong pattern, yung tourism natin, as one tourist-driven country tayo, malaking revenue po ang nakukuha natin dito. Yes. So, babaksak po. Eh, ang dami nating neighboring countries na wala namang, I rather go to another country. Oo. Saka yung capital flight, yung mga investors, mag-i-invest ka ng billion-billion tapos wala certainty of peace and order. Tama. Kaya, Mr. President, sana bigyan nyo ng panahon, i-address nyo. Dahil pag sinabi nyo yan sa SONA niya, it is hindi parang executive order na yan eh. Any word mabanggitin nyo is a call for PNP, BI, or all other LEAs, law enforcement agencies. At saka ang panawagan po natin, yung corruption, the soonest time possible, ma-resolve to. We need results. Kailangan po namin ng jail term that will kailangan po namin may masampahan with yung strong reasonable certainty of conviction. Pag may conviction, yung makukulong talaga para to send a very strong message. Saka yung isa pa, yung sana total ban on online gambling. Hindi yung Pogo, I'm not referring to sa Pogo, kundi total online gambling. Ginagamit yung mga ibang portal payments, lahat yan. No? Bahala na sila. Trabaho nila yan, research nila. Yan ang isang matinding panawagan po namin. Okay, yung so total ban on online gambling. Okay, so nabanggit nyo yung total ban, yung gambling na yan, di ba? Isa yan sa mga naging mensahe niya noon, yung inalis niya lahat yung mga pogos, di ba? Pero Yes. for now, syempre, itong mga nawawalan sa bungero, di ba? Si allegedly, Atong Ang is still at large. Kayo ho ba, Yes. medyo may mga pangamba rin kayo na let's say, yung mga ibang mga high-profile personalities like sila Bantag, di ba? Hindi pa rin nahuhuli. Yung pumatay kay Percy, yung sinasabi tinuturo, pumatay kay Percy Lapid, di ba? Kayo dyan sa VACC, ito ho, mga dapat ina-address o at meron dapat developments on the side of the DILG, Sir Boy? Tama, yung accountability, no? Hindi pa na press code, Ang totoo niyan, sa Wednesday, invited po ako ng Philippine Coast Guard, no? Regarding the first Okay. anniversary nung missing sa Bugueros, yung retrieval, possible retrieval ng human remains. 1 year na po siya sa Wednesday sa Coast Guard, Bilis, sa no? Laurel. Bilis na pala. So, nandiyan kami, nakatuto kami. So, again, accountability, results, kailangan namin ng resulta, hindi panay press con, papogi, na, alam mo, wala namang na-account. So, yung total, I'm not referring sa Pogo, kasi ito yung isang request namin. Yung missing sa Bugueros, binanggit niya, yung La Zona, yung request namin. Yung Isabela, Cabangan, Santa Maria Bridge, yung naalala mo, yung na-collapse. Na-collapse. Binanggit Tama. niya yun. Nagulat nga ako kasi inere yun sa kabilang stasyon. Saka ang hindi niya binanggit, yung total online gambling, nandiyan sila Gatchalian, Senator Risa, na pinupush nila yan total yung online gambling. Saka meron silang dyan mga batas na hindi namin alam Siguro pag binanggit niya ngayon doon, that is an EO order again. Kasi coming from the President sa SONA, yung baka yung political capital niya tumaas the moment. Kasi ang dami ring nabibiktima niyan It leads to crime. Pag na-addict ka sa sugal, online, magnanakaw ka, parang drug addiction din po yan di ba? Di Yung ba meron mga pang isang major. Di ba, Sir Boy, meron pang mga, let's say, itong mga scam pa nga dyan, yung ihihiya ka, parang pag hindi ka makabayad, di ba, related din dyan sa ganyan, pag naiipit ka na sa mga gambling, di ba, parang somehow, di ba, may scam sila, yung, Tama. Yung lending loans, no? Kaya yung iba, nagpapakamatay na nga dahil di makabayad, di ba, yung ganon, yung online lending, di ba, yung ganon. Oo, yung pinapahiya, walang kumpay ang tawag.
Tapos inaano nila sa common friends, sa Pag-umutang, di ba? Facebook. Oo, Kasi ang impact po doon sa mental, psychological, Tama, oo. anxiety, Oo. stress. Oo. So naatake yung kaya nga maraming cases nagpakamatay dahil sa papahiya nitong mga lending loans na to, no. At yun nga, nagagamit din yung mga portal payments Dapat mahigpit Yeah. nga ang portal payments dyan Ewan ko kung pwede kong panggitin, pero alam mo naman kung saan dumadaan yan, no? Oo. Yes, banggitin na natin, GCash o Paymaya, mga Oo, ganyan. madaling yan. Platform. Allegedly. Hindi allegedly kasi talaga yun talaga ang means Di ba? Nung pandemic, yun ang talagang yung way natin para makapusta ka Oo. Oo. Pero marami, so yung mga ni-raise nyo, yung ganyan nga na dapat police visibility, itong online gambling, that should be part of the SONA ng Pangulo at saka yung peace and order address kasi nga itong better way para at least ma-improve ang ating domestic tourism. Maganda naman yung mga points na ni-raise nyo, tingin nyo parang gateway kasi ang Pilipinas kasi for now, nalalagpasan na tayo ng Vietnam. Di ba in terms of Totoo yan. tourism natin na mas mas mabigat nga ang pinagdaanan ng Vietnam kaysa sa atin pero at least nakukulelat pa tayo in terms of Oo. promoting our own country. Di ba? Oo. Dagdag ko pa, yung Bali, Indonesia, karamihan ng Australians na doon pumupunta dahil malalapit in other countries. Tayo mismo, Filipinos, we rather go there, no? Sa Bali, Indonesia, or other neighboring countries. Kaya this is also a call sa kung sino man yung department head ng tourism na dapat alagaan nila yan kasi revenue generating yan po isa sa pinakamalaking nakukuha ng ating national government yung At nga again, we go back, huwag natin kalimutan yung accountability matters, yung Sige. yung certainty of jail term, yung may makukulong sa mga public servants from Department of DPH and so on and so forth. Hindi na natin kayang diskusyon kasi alam na naman ng buong bansa yan. Sige. Sir Boy, maraming salamat sa oras na ibinahagi ninyo at sana nga mas ma-address ho ng Pangulo ho yan sa Monday, sa July 27 sa SONA. Thank you. Apo, Sir Daddy, maraming salamat for giving us another opportunity to share our position, Sir Daddy. Maraming salamat. Salamat. Yan ho si Arsenio Boy Evangelista. Siya ho ang presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption, VACC. At in relation pa rin dyan, yung di ba pinag-uusapan ho namin yung rider na pinatay dyan sa Caloocan, ay makakausap natin yung ina, yung nasawi na rider dyan sa Caloocan.